Buhay mga mahal kong kababayan. Hayaan niyo po ako makapagpasalamat sa inyo sapagkat gusto ko sana wala din ako sa lilim pero paano ba ito? Pasensya na muna kayo. Kung dito naman ako, hindi niyo ako makikita. Alam niyo po, itong mga ganitong pagtitipon, I love you too, ma'am. I love you. Totoo po yan. Galing po yan sa puso ko. I love you too, pare. Alam nyo, ang pagbabatikos sa akin, sinasabi nila lagi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya lang daw ang pinagsisilbihan ko, hindi ang taong bayan. Alam nyo, yung mga ganong patutsada, pagka pinakikinggan ko, parang mga mangmang yung nagsasabi niyan. Sa loob ho ng ilang taon, kailan nyo ba naramdaman na nagkaroon ng pagbabago sa Pilipinas? Panahon lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte naramdaman ng pagbabago. Hindi po kailanman naramdaman ng Pilipino na pwede siyang maglakad sa kalsada. Noon, pag naglakad ka sa avenida o kung saang lugar, mahuhold up ka. Maagawang ka ng cellphone. Nagkalat ang mga adik, nagkalat ang mga lasenggo. Sino ba ang unang-unang nakahinga ng maluwag ng naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte? Ang bayan at ang mga katulad ninyong OFW. Sapagkat alam ninyo na ang inyong mga pamilya ay safe sa Pilipinas. Hindi ba natin pwedeng sabihin sa mga taong nang babas sa atin, umaalipusta sa atin, na pwede ba buksan nyo yung mga mata ninyo? Sa panahon na 3 milyon ng adik, shabu. Sino ang tumindig? Di ba si PRRD lang? Sino ang tumindig laban sa mga mayayamang umaabuso sa taong bayan? Di ba si PRRD lang? Sino ang naglabas ng mga, alam naman nyo siguro, napakadaming mayayaman, kung sino pa yung mayayaman, hindi nagbabayad ng tax. Si PRRD lang ang lumaban dyan sa mga yan. Nung panahon na ang tubig, ginagawang negosyo, ang kuryente, ginagawang negosyo, isa lang ang presidenteng nagsalita na yung mga yan, ginagamit ng mga Pilipino. Sino yun? Si PRRD lang. Kaya kung titingnan nyo, mga mahal kong kababayan, hindi tayo loko-loko dito ngayon. Ang sinasabi nila, loko-loko tayo. Pambihira kayo. Palagay ko, mas sila ang loko-loko. Tayo ay nasa katotohanan lamang. Ang gusto natin, number 1, ang gusto natin, makauwi na si Pangulong Digong. Wala naman tayong hinihinging iba. Yun lang, pauwiin nyo. Sapagkat yung ginawa ninyo, na dinala nyo doon, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para nyo nang ipinagbili ang kalayaan at kasarilan natin. Bakit ko nasabi yan? Ilan ang bayaning Pilipino ang nagpakamatay para magkaroon ng kalayaan sa mga dayuhan? Ilan? Tapos ngayon, i-deliver nyo doon? Yung presidente natin, napakakalokohan naman nun. Kung merong kasalanan ang ating Pangulo, dapat sa Pilipinas nyo siya nilitis. Hindi po pwedeng dinideliver nyo sa ibang bansa, pambihira. Kapag ka may Pilipino na nagkaroon ng kasalanan sa abroad, pinauuwi natin, di ba?
Ito, ibang klase, diniliver natin. Sana, ang kasunod, ang hinihingi natin, lahat tayo nagdasal. Alam ko, lahat ng panalangin natin, pinakinggan ng Panginoon, at wala ng impeachment ngayon. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Pero marami pa rin mga nagtatalino-talinuhan. Hindi ko naman maintindihan, nagdesisyon na yung Supreme Court, meron pa rin mga matalino daw. Matalinong bangag! Matalinong bangag! Na sinasabi na hindi daw tama ang desisyon ng Supreme Court. Pambihira. Bangag kasi. Ano ba ibig sabihin ng Supreme? Ano ba ibig sabihin ng Supremo? Ibig sabihin kataas-taasang hukuman. Kapag nagdesisyon yon, ibig sabihin, yun na yun! Ang dami pang pumapapel, ang daming nagsasalita, ang daming nagsasabi na pati kaluluwa niya. Ang bihira, oh. Mga kababayan, sana naman dumating ang panahon na tayo ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi po pwedeng pag natalo, ang dami pang satsat. Pag natalo, tanggapin na. Talo eh. Para tayo makamove on. Kaya tayo hindi nakaka-move on dahil puro tayo reklamo. Bakit hindi natin pag-usapan ang issue ng bansa? Ang dami nating issue na dapat hinahanap diyan sa Senado mismo. Sweldo ng tao, yan dapat ang unang nating harapin. Trabaho, yan ang unang dapat harapin. Taas ng kuryente, tubig, bahay. Yan ang mga dapat nating pinag-uusapan, hindi impeachment. Nakaka-high blood pala yung init ng araw, ano? Dumating ako dito, papogi ako eh. Pagdating ko rito, tumaktak na yung pawis ah. Kaya alam nyo, nakakatuwa ho eh, nakakatuwa. Kapag ka ganito, nagkikita-kita tayo mga Pinoy. Hindi naman tayo magbabarkada. Hindi naman kita syota. Patay tayo dyan. Ito talaga si Digong kung ano-anong naituturo sa akin eh. Idol! Wala naman tayong mga pinagsamahan. Pero sama-sama tayo dito dahil naniniwala tayo sa katotohanan. Ipagpapatuloy ko po. Bukas po, umpisa na naman ng Senado. Kami po ay pagkatapos po nitong pagsasalita ko, ako po diretso na sa airport at uuwi na po ako dahil bukas ng alas 9 ng umaga, magbubukas na po ang Senado. Bukas po, makikita na natin ang mga bagong halal na senador. At itong mga bagong halal na senador, napakadami po nilang sinasabi. Ang sinasabi nila, dapat ituloy ang impeachment. Papayag ba kayong ituloy pa? Tapos na naman! Ha? Tapos na naman! Uubusin na lumaban sa corruption at yan ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Hindi magkaalyado yan. Hindi magkaalyado si Defensor at si Duterte. Hindi. Pero lumabas sa bibig ng bayaning senadora na iisa lang daw sa Pilipinas ang lumaban sa corruption. At yon ay ikinulong nila ngayon sa ICC. Hindi ba dapat tayong masaktan, mga mahal kong kababayan? Dahil lahat naman tayo naniniwala kay Senadora Santiago, hindi ba? Alam naman natin na si Senadora Santiago ang lumaban din sa korupsyon diyan sa lahat ng napuntahan niya. Customs, lahat, nung naging judge, lahat. Nilabanan niya yan. Pero sa harapan ng maraming tao, doon sa kanilang debate nung presidential election, sinabi niya mismo,
Tapos ngayon, pagbibintangan nila, si Inday Sara Duterte, na kurap, pambihira. Naglolokohan talaga tayo sa Pilipinas. Dapat, ang pakikinggan ninyo, mga mahal kong kababayan, yung mga taong nagsasabi ng totoo at yung may kredibilidad magsabi ng totoo. Hindi kayo dapat maniwala dun sa mga taong pinagsususpetsahan at meron ding mga kaso. Sino pa yung mga nagsasalita? Sino ang mga nagsasalita na si Inday Sara Duterte ay may ginawang kasalanan? Sino ba yung mga yan? Tingnan nyo muna sila. Yung pagkakakulong, uso din para karera dito, no? Baka padala ni Trillanes yung maingay na. Alam nyo, naalala ko tuloy si Digong. Pag si Digong nagsalita, lagi akong kasama eh. Nung pumunta si Digong dito, kasama ako. Kasama niya ako. Hindi ko makakalimutan yun. Ako kailanman hindi ako tumanggap ng pwesto nung panahon ni Digong. Kahit na binibigyan niya ako ng pwesto, hindi. Lagi kong sinasabi sa kanya, Digong, ako yung isang revolusyonaryo. Ang isang revolusyonaryo hindi sumasama sa gobyerno, nilalabanan ng gobyerno. Lagi akong kasama niyan. Kahit saan pumunta, Russia, pinakikilala niya ako sa mga producer. Nung pumunta kami dito, official yun, nakilala ko yung mga producer dito sa Korea. Ang sabi nung panahon na yun, pare ko, lumalabas ako sa araw ha, para asipin nyo, sama-sama tayo. Ha, hindi ako gumaganito dito. Eto ako sa liwanag. Okay, sama-sama tayo. Oh, hindi ako napapaputi, nagpapaitim din ako. Kaya, hindi ko makakalimutan na ang pagmamahal ni Digong sa pelikulang Pilipino. Kasi sinasabi nila lagi yun, kinalimutan ni Digong ang artista. Hindi po. Hindi po. Kami, inalagaan niya. Napakadaming artista ang na-ospital. Alam niyo naman, napakadami pong mga katulad kong artista na pagsumikat, naging laos, nawala ng pera, naghirap. Ang dami po niyang inalagaan ni Digong. Hindi ko po makakalimutan na si Digong hindi kailanman nakalimot sa mga taong nagmahal sa kanya. Lalo na po yung mga artistang naglingkod sa kanya. Pati na rin yung mga reporter na bumabanat sa kanya, may mga inatake dyan sa puso, tinutulungan niya. Hindi kailanman namili si Digong kung ikaw ay kakampi o kung ikaw ay kalaban sa politika. Ang lahat kay Digong pantay-pantay basta Pilipino. Kaya sana, ang inihingi natin sa mga namumuno ngayon, hindi awa. Hindi ako hihingi ng awa para sa kay Digong. Never. Dahil ang isang bayani, hindi humihingi ng awa. Ang hinihingi natin, hustisya. Karapatan ni Digong na sa Pilipinas litisin. Doon siya litisin kung meron siyang kasalanan. Dahil alam natin na kapag dayuhan, masakit sa atin yun. Kahit naman sino hindi lang si Digong. Hindi lang si Digong, kahit kayo. Kung meron kayong nabalitaan na Pilipino na inuhusgahan sa ibang bansa, kahit may ginawa pa yung kasalanan, masakit sa atin. Kasi kababayan natin yun. Lalo na to. Ang sinasabi nila, may kasalanan sa Pilipinas. Bakit sa nasa ICC? Sana maintindihan natin yun. Kaya makadigong ka, kaya makaduterte ka, kaya hindi. Dapat mong maintindihan
na ang pinag-uusapan natin dito, pagka-Pilipino mo. Kalayaan natin na ipinaglaban natin. Hindi naman siguro masyadong mabigat kung ihingin ng gobyerno. Total, kayo nagpadala. Sana naman, hingin ninyo na ibalik na si Digong sa Pilipinas. Paano tayo uunlad kung hiwa-hiwalay tayo? Ito, makikita nyo, ang tagal nyo na sa South Korea. Dito sa South Korea, pag natapos na ang issue, tapos na. Abante na. Wala nang usapan, wala nang banatan, wala nang direksyon, ha? Sana maging ganun. Isipin ninyo, dito sa South Korea, isipin nyo lagi, sino ang tumulong dito sa South Korea? Pilipinas! Nung panahon na may gera sila, at nung panahon na mahirap sila, sino ang tumulong dito? Pilipinas! Pero bakit nahuli na tayo ngayon? Marami protection! Ang bango nung binigay mo, ha? Thank you. Sobra na ho tayong nahuhuli. Ang init, ano? Medyo. May t-shirt, may t-shirt. Bubuksan ko lang kasi pawis na ako. Bubuksan ko lang, ha? Hindi ako magpapakita ng abs, ma'am. Senator na ako. Baka banata na naman ako ng mga basya. Oh, pakita na dyan, oh. Pero may abs pa, yan, may abs. I love you too, ma'am. Kaya po, hindi nasasayang ang mga oras na ibinibigay natin para sa Pilipinas. Itong ginagawa natin, oo, para kay Digong, para umuwi. Pero ito, para sa Pilipinas mo. Para sa kinabukasan ng mga anak natin! Para sa kinabukasan ng mga anak natin. At tayo'y magdasal na sana dumating ang panahon matapos na ang politika na to. Sobra na ang politika na to. Sobra na. Nakakasuka na. Maawa na kayo sa Pilipino. Dahil sa perang Kapag ka nasa ibang bansa, ang mga OFW, nakikita nyo lahat ang development. Nakikita nyo lahat ang progreso ng bayan nila. Pero ba't ang bayan natin lubog sa baha? Tama! Lubog sa utang. Daming krimen! Tumataas yung Paano? Hindi na natapos ang politika. Magbubukas pa lang ang Senado. Ang pinag-uusapan na, impeachment. Tama! Imbis na pag-usapan yung baha. Nakaka-high blood pala talaga yung init. Ano? Relax lang. Tinatanong lang lahat. Kasi yung asawa ko, tsaka mga anak ko, ma'am, paano ba patayin to? Nanginginig eh. Oo, nanginginig. Nakikinig din po ako. Salamat po, ma'am, ha? Salamat. Opo. Meron pa po tayong isa, boss, ha? Tinatanong nila, bakit naman sinama mo pa yung asawa mo at anak mo sa dahig? Binabanatan po ako dyan, ha? Alam nyo kasi, kami yung buong pamilya, marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Idol! Napakahalaga po ng ibinigay sa akin ni Digong na absolute pardon. Ikukwento ko lamang po. Napakadami pong presidente ang nagsilbi ako. Napakadami. Lahat yan pinagsilbihan ko, pero kahit kailan di po ako tumanggap ng posisyon. Kaya wala po akong bahid ng kahit anuman. Lahat po yan. Pero walang nakaisip na bigyan ako ng absolute pardon. Wala. Isa lang. Si Digong lang. Nung pagkapanalo niya, Duterte. Totoo. Nung pagkapanalo niya, kinontak kagad ni Senator Bongo yung aking manager, si Betchay Vidanes. Huwag mong sasabihin kay Idol, gusto naming bigyan ng absolute pardon si Robin. Hindi ko po alam yun. Isa pong sorpresa ang ginawa sa akin. Nung nanalo po si Digong, hindi ako nagpakita kasi hindi ko po ugaling pumapil. Hindi ko po ugaling magpapogi dahil pogi na ako.
Hindi, konti. Pag ano lang yan, konti lang yan. Sila po ang nag-usap. Isang araw, pinatawag ako sa Malacanang. Pumunta po ako doon. Pagdating ko, may inabot si Digong na folder. Sabi ko, mahal na Pangulo, huwag mo akong tawagin Pangulo, Mayor lang. Alam niya, napaka-humble na tao po niyan eh. O Mayor, ano po ito? Kasi hindi naman po ako akala ko posisyon eh. Hindi po ako tumatanggap ng posisyon, Mayor. Hindi, basahin mo, buksan mo. May video po niyan, may video. Kahit hanapin niyo po sa YouTube, makikita niyo yan. Nakita ko! Pagbukas ko, pagbasa ko, binibigyan niya ako ng absolute pardon. Alam niyo po kung gaano ka-importante yon para sa isang nakulong. Ibig sabihin, binibigyan kanya ng pangalawang buhay. Pangalawang pagkakataon. Kasi po, pagka nakulong ka na, wala ka ng civil rights. Hindi ka na pwedeng bumoto. Ikaw na yung pinakamababa. Ikaw na yung lowest mamal. Sabi nga nila. Pero dahil kay Digong, binigyan niya ako ng panibagong pag-asa. At iyan po ang tinatanaw ng aking buong pamilyang utang na loob kay Digong. Ngayon, opo, Duterte! 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 Alam niyo, yung mga anak ko, perfect na perfect yan. Ngayon, ano ang connection niyan ngayon kay Digong? Yan po ang ipinamumukha natin sa ICC. Ano yung pinamumukha natin sa ICC? Na si Digong, hindi totoo ang mga bintang sa kanya na hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. That's a lie. Definitely a lie. Dahil ako mismo, produkto ng second chance. Pangalawang pagkakataon. Si Digong, nung bago siya maupo, halal na siyang presidente, ha? Halal na siya. Bago siya naupo, anong sabi niya? Magbago na kayo. Dahil hindi niya matatanggap na ang Pilipinas ay maging drug country. Okay? Malinaw yun. Kaya ang pakiusap natin sa ICC na sana, please, listen to us. Not just the other narrative. Okay? Hindi po pwedeng nakikinig kayo sa isa lang. Marami kami ang mas marami tayo. At napatunayan yan nung nakaraang eleksyon. Dahil nanalo ang Duterte. Kahit hindi sila masyadong mga kilala, sila ay nanalo. Kaya sana, itong ating ginagawa ngayon dito, itong ating, dumating na ang ating susunod na Pangulo.